Okay, so magandang gabi po. Gagawa po ako ng mabilisang parang tutorial natin, mini tutorial natin para dito sa ating bagong template which I made. Okay? And I wanted to upload it tonight. So, I'm in a hurry to finish my tutorial. So, pagpasensyahan nyo na po kung mabilisan po ito. Okay? The materials we're gonna be needing for this, actually, this is a gift bag with hawakan. Meron siyang hawakan, okay? With handle na nasasara. Okay, so ganito pong itsura niya. Ganito ang set niya. Okay? I have, I think, 5 different colors dyan sa set po natin. I have no idea bakit yung this is supposed to be sage green. Naging parang kulay blue siya. Maybe, I don't know sa camera kung anong tingin nyo, pero sa akin blue. Maybe it's my eyes, maybe it's my lightning, or maybe it's my printer. But then again, maganda pa rin naman yung color niya. So, I'm gonna be using this, okay? So, you can use photo paper para po mas makapal siya. Pwede rin pong craft paper, it's up to you. I suggest you use at least 230, 250 GSM pataas. But what I'm using here is only 100 GSM na copy paper or bond paper that we call, okay? Manipis lang po kasi this is for sampling para lang sa mga ano. Pero, I tried putting photo top on it. This, I used like glitter photo top. I think naging sturdy naman siya and I think pwede siyang gamitin. Hindi na lang siya pang sample. Magagamit ko talaga siya. So, this is just 100 GSM. Makapal naman siya. Okay? And then, you're gonna be needing, nasa sa inyo po yun kung lalagyan nyo siya ng photo top as optional or hindi, pampaganda, pampatibay, or pampa-waterproofing or whatsoever. Nasa sa inyo po yun. It's recommended though, but it's not necessarily kailangan lagyan nyo siya. Nasa sa inyo yun, by your own decision na po. So, ito, kinat ko na siya. Ang size po natin is, for printing is A4. Kapag po pindent nyo siya as borderless, ganito po ang kalalabasan niya. Okay? Borderless. Tapos yung second page, actually, putol siya, no? Kasi ganyan lang eh. Pero sayang yung space. Sabi ko nga, pwede pa akong maglagay actually. Since ganito lang naman ang size niya, I can still make like siguro parang message card na pwedeng itupi. Well, hindi ko na gagawin yun. Kung gusto nyo gawin yun, sayang yung space, gawa na lang po kayo. I-transfer nyo siya sa A4. But, if not, okay na po yun. And then, kapag may border naman po yung printer nyo, pwede nyo pa rin pong gawin ito. Instead na i-print nyo siya ng actual size dun sa PDF, kapag din-download nyo ng PDF, make sure na ipiprint nyo siya ng shrink to fit sa page, ganon. So, ang mangyayari is ganyan. Ayan, meron siyang parang border sa gilid na maliit. Liliit lang siya ng konti sa original size, pero hindi po maaapektuhan yung ratio niya. Okay? Basta ganon yung gagawin nyo. Magagamit nyo pa rin siya. And then, we're gonna be needing this. I think they call this hook and loop. I don't know what's the name of this. Kanina ni-research ko eh. Sa English, they call it hook and loop strips, okay, or hook and loop adhesive tapes, okay. Dito sa Japan kasi napakadali ng pangalan po nito, magic tape. They call it magic tape. I don't know why they call it magic tape, pero ito po yung they're like this, yung pag pinagganyan mo is ayan, yung mga ginagamit sa mga wallets and everything. And then we're gonna be needing yung parang ganito na klase ng thread. Okay? Siguro meron kayo kahit hindi siya ganito kataba, para siyang shoestring or something. Or kung gusto nyong gumamit ng kung meron po kayong ganito na mga ribbons, I think pwede rin naman siya. I'm gonna be using the round one. Okay? Pwede pong sunugin dito yan para hindi siya natatanggal-tanggal. Tapos pag pinasok nyo sa butas, pwedeng it's either ilulup nyo lang ng ganyan or mamaya, may papakita akong technique, basta mamaya na yon. So ito lang po yung mga yung mga materials natin, the loop wire, this one, the magic tape sa Japanese, or pagdating naman po sa English is hook and loop. And then, paper, yung sa akin ngayon, 100 GSM, pero 230 to 50 GSM na photo paper ang advice ko. And then, kung gusto nyo lagyan ng photo top, then photo top it is. Okay, so I already cut mine. So, ang gagawin natin is lalagyan natin ng score dito. Okay, score lang po natin itong mga part na to para lang madali natin siya ma-fold. Okay,
lahat po ng may lines, score lang po natin. Tapos ang different, score yan. Score, yan. And then, score yan. Okay. Then, we're gonna do the same thing dito sa kabila. I-open ko na to para malaki. So, nakikita nyo po dito, meron akong mga chichirya. Japanese chichirya na kung ano-ano. Ayan, na pwedeng pamigay as gift sa mga bata or kahit sa matanda. Actually, masarap kasi to, okay? So, ibabalot natin mamaya yan dito sa ating mga bags na ginawa. Okay. So, yeah. Hindi ko dito makikita. Ayusin ko yan. And then, dito. And then, tignan sa pila. Sorry ko. Sorry ko ha. Ayan. Now, tignan tayo ulit. Actually, ang gusto ko gawin. Ito lang yung pagkakasama natin natin. Score, diba? And yes, I forgot to mention po pala, kailangan po natin ng pandikit pala dito. So, ang pwede po nating pandikit dito is either double-sided tape or ako, ang nakauguli ko nang gamitin is yung B7000. I don't know. Ito yata yung una kong ginamit. Okay. So, B7000 na po ang aking gagamitin. So, itutupi po muna natin yung mga ano natin. Okay? This one, ganyan. Ito, ganyan. Okay, ganyan. Ganyan. Tapos laki yan. Okay? Ang hindi lang pa ganyan is itong in between ng dalawa na to. This one is pabaligtad. Okay? You have to do it the other way around. Okay po. Sorry po. Dito, you don't need to do that actually. Actually, kahit nakascore siya dyan, kahit dito sa bandang taas lang yan, gaganyan mo, okay na po yan. Okay? And then this one too. Ayan. Kahit dito sa bandang itaas nyo lang po. Dito sa bandang itaas nyo lang po siya parang i-fold. Okay na po yan. Kahit hindi hanggang sa baba. Okay? Kahit hanggang ganyan lang po. Okay na po yan. Kasi, is not gonna be really, matutupi hanggang dyan sa dulo. Or actually, kahit hindi nyo siya ganunin. Total, may score na naman siya. Wala pong problema yun. I-score mo lang siya. Para lang may guide siya dun sa part na yon. Okay. Now na natupi na po natin lahat. Pagdudugtungin po natin ito para maging isa po siya. So, this one goes sa bottom. Okay? Itatapat lang natin yung parehas dyan. Diretso na tayo. Total, ang ginagamit ko na naman po na pandikit is itong B7000, which is hindi naman po kaagad-agad natutuyo. So, you have a lot, ample time pala. Okay? You have a lot of time para igalaw-galaw mo siya bago siya talaga mag-permanent na dumikit. So, ayan. Kahit iganyan nyo po siya, hindi naman siya agad-agad matutuyo. May time pa kayong galaw-galawin siya. Unlike kapag double-sided tape po yan. So, kung mga steady hands po kayo, double-sided tape, tapos pagkalapag nyo, yun na po yun. Pero sa kagaya ko, na medyo may kalikutan ng kamay, mas maganda pong gamitin yung mga glues or something na ganito. And then you just use ganito para po madiin siya. Okay? Maybe you can press it from the inside. Just be careful, wag nyo nga hayaan maglilik dyan yung para hindi dumidikit. Ayan. And then matutuyo din naman yan, pero mas maganda wag nyo po gaanong galaw-galawin muna. Okay? Medyo matagal bago maano. Ang technique po kasi ng paggamit ng B7000 is, paglagay mo actually, hayaan mo muna siya matuyo ng konti. Pag medyo tacky na siya, doon mo siya idikit, mas mabilis po siyang kumapit. Kaysa doon sa basa pa siya ilalagay mo, magi-slide lang po siya kadalasan, most of the time. Kagaya ngayon, nag-slide naman yan, hindi naman yan dumiretso. So, kailangan ko na naman ganyanin yan, Pero since hindi pa siya gaanong tuyo, sabi ko nga, pwede mo pa yan siya magalaw. Okay, so we're gonna do this. We're gonna put glue on this side. Remember, mga kapatid, ito po ang nasa downside, okay? Kasi kahit may kulay po ito, sa loob po yan. Nagkamali ako kanina. Okay, tutuin natin konti. At ito ang nalagyan ko ng glue is yung sa baba nito. At tapos naidikit ko siya dito. Buti na lang hindi pa gaanong tuyo yung glue at natanggal ko pa siya. Idikit ko siya. Nasa inyo po kung paano po yung gusto nyong technique ng pagdikit dito. Ako gusto ko kasi may parang space siya. Ng konting-konti lang. Ayan.
So, now, ayan. Ganyan na po ang kinalabasan ng ating box. Isasara po muna natin dito. Okay? So, unahin natin itong sa gilid na dalawa. And then, ito. Ganyan. Kahit alin po mauna dyan. And then, i-glue lang po natin. Okay? So, sa pag-glue natin, pili tayo kung alin yung actually, pwede itong, as I've told you kanina, pwede po siyang double-sided tape. Okay? Pwede rin po siyang glue. So, ang pinaka-best way dito is itayo po siya and then just using your hand, pasok yung kamay nyo dito sa loob. Okay? Tatayo siya, papasok nyo yung kamay nyo dito sa loob tapos ipipress-press nyo siyang ganyan. Para dumikit. Yung kung naka double-sided tape man yan, double-sided tape. Kung namang it's like pandikit na kagaya nito kasi hindi naman natin siya mapipindot ng ganyan, di ba? So from the inside talaga tayo magpipindot. Ayan. Press hanggang sa dumikit po siya. Ayan. So nakadikit na. Okay. Kung gusto nyo po, kung meron kayong bone folder at hindi nyo maabot, mataba yung kamay nyo kagaya sa akin, ayan, pwede rin po yan na maipasok dyan. At ito ang ihagod-hagod ninyo. Okay. So ayan, nasara na siya. So, ito po yung magiging width. Ganito po kalaki yung pwedeng kumasya dito. Okay. Now, ito po yung sinabi ko sa inyo kanina, yung in-score natin dito. Hindi kailangan kahit hanggang baba naka-score kasi hindi naman natin siya i-fold hanggang dyan. Dito lang po yan. Sa taas lang po yung i-fold natin. Why? Kasi ito sasampay po dyan na ganyan. Okay. Sasampay po na ganyan. At magsasarap po ng ganyan yung ating mini bag. Okay. So, kung mapapansin nyo, may bilog po na dalawa dyan. Dyan po natin ilalagay yung ating tali para sa ating bag. So, I'm gonna be using a 1-hole puncher. Siguro yung 5mm po ang gagamitin ko. Okay. Ayan. So, sakto na yan. Kung gusto nyo pong ganito na lang siya kung nakalaminate, okay naman. Pero hindi nyo siya malalagyan ng gaanong medyo mabigat. Kung gusto nyo malagyan ng mabigat, mas maganda, I think lang. Mas maganda yata, nalagyan natin siya ng, ayan, nakalimutan ko na naman yung pangalan. Ano bang klaseng crafter ikaw, Mami Noims? Eto, eyelet, okay? So, I want it to be white. Ito yung mga 5mm ko na white. And, madami po yung nagtatanong sa atin, okay, actually, ano daw yung difference nitong bakit yung iba nag-i-split, okay? I-share ko po yung nalalaman ko sa inyo, yung nalalaman ko lang. Although this is, I don't know if this is a fact or not. Dalawang klase pong pagkakaalam ko sa mga eyelet, okay? Yung mga nag-i-split talaga at saka yung non-split. What are the differences? How do you know if they split or they don't split? This one is a splitting one. Kung titignan nyo po ng maayos, ewan ko kung magfo-focus yung camera ko. Okay? I don't know if you can see it. Meron po siyang mga biyak-biyak. Dito, may biyak-biyak po siya na ganyan. These are splitting na ayan, nakalimutan ko mga pangalan nito. Eyelets, okay? And then, yung hindi nag-i-split, makikita nyo po, very smooth sila. Wala silang mga parang crack-crack dyan sa gilid. These are non-splitting. So, kahit ano nyo po yan, hindi yan mag-i-split. Iyon po ang pagkakaalam ko. I'm not sure though, because I have never used a different brand of this and hindi ko po nabili sa Pilipinas. So, dahil wala po ako sa Pilipinas. I think, kagaya nito, splitting yan ito. So, pag nag-i-split siya, what I'd like to do is, lalagyan ko talaga siya ng yung washer sa likod. Pero kung hindi na po yung nag-i-split, pinapabayaan ko na. Hindi ko na nilalagyan. And then, we're gonna bunch as hard as we can. So, ayan na. Meron na siya. Ang cute, diba? And, talagang alam nyo po, green po talaga to siya. Kaya green yung aking wire na binili. So, ipapasok lang natin dito. Siguro, i-ano ko muna siya. Susukatan. Mga gusto kong kahaba ng niya is ganito. Tapos, i-ano ko pa siya. Lalagyan ng excess. Dahil, atin po siyang where's my gunting? Patay ng bago.
Dahil ibubuhol pa natin yan. And tuturo ko sa inyo yung dalawang klase ng pagbuhol na pwede nyo pong gawin. Okay? Pwede nyo pong ibubuhol lang ng ganito. Okay? Ibubuhol ng ganyan. Tapos, para hindi na siya lalabas doon sa bilog. Or, you can opt na ito pong dalawa ay pagbuhulin. Kagaya sa mga nakikita kong iba na mga bags. Pinagbubuhol nila ito, ginagawang isa. Ganyan. Parang mas matibay siya. Or parang mas makabit-bit siya ng mas mabigat. Ganyan po ang ginagawa nila. But, for me, for now, dahil magaan lang naman tong ilalagay natin, I'm gonna opt for this na ganyan lang. Okay? Yan. Bubuhol natin to. And then, bubuhol natin tong sa kabila. Okay? Tapos, I really need a lighter na tapos susunugin po ito. Doon ko na sa stove namin susunugin kasi wala kaming lighter because I do not smoke. Okay po. So, we're gonna pull this. Ayan. Nakapull na siya. Ganyan ang kalalabasan niya. Now, para saan ito? Ito, gagamitin natin. Para sa saraduhan niya. Okay? Pair po yan. Parang magnet din. Kailangan ay i-close muna siya na ganyan. Okay? Para alam natin yung pair niya. Dali nga. Ay, puputulin ko muna ire. Ayan. Kuha tayo ng isa dito. And then, kuha tayo ng isa dito. So, magkapares po yan. What I'd like to do is, pagdikitin na po na muna natin. Parang yung ginagawa natin sa mga magnets kapag gumagawa tayo ng ng mga magnetic bookmark. The same thing. Para, na siya, male and female, magkakabit na yan. And then, we're gonna do this, since na-score natin kanina, gaganyanin lang natin ng konti, up until to the point na, ayan, up until to the point na, ayan, magsasara siya na ganyan. Okay, sa una lang po ito mahirap kasi hindi pa siya naka-form. Okay, hindi pa naka-form. Ayan, gaganyan lang natin. And then, para alam natin kung saan natin ilalagay yung tape. What we're gonna do is, tanggalin po natin. Kasi may double-sided tape na po to eh. With double-sided tape na siya. Ayan. Oops. Oopsie. And then, ididikit po muna natin dito. Ayan, sa bandang gitna. Eyeballin nyo na lang. Eyeballin nyo kung saan. And then, we're gonna remove next is yung double-sided tape nitong isang pares niya. So, ayan. Now, we're gonna carefully, ang galing ko muna si Kuromi dyan, we're gonna carefully close it ng, you see this po, kailangan, nakadikit siya dito sa line dito. Okay? Kailangan ay nakasagad po siya. I don't know if you can see it properly sa camera. Sagad po natin siya. Parang ididikit mo siya sa wall na ganyan. And then, you're just gonna close this para po makuha natin yung exact niya, place. Pag ganyan mo, yan na po siya. Kaya dapat careful tayo. Wait lang, nahirapan ako. Yan. So, kailangan, pag ganyan mo, pantay na yan. Dahil pag hindi yan papantay. Kailangan pantay. Ito pong dito, tsaka yung dito, kailangan pantay siya pag ganyan mo. Okay, left and right. Para gitna din yung ating magic tape or yung loop tape. Tapos, ayan, ipipress-press nyo lang na ganyan. Tsaka nyo tanggalin muna and then press-press pa ulit. Ayan, para lalong tumindi yung dikit niya. So, ayan po. Tapos na po siya. Nasasara po siya ng ganyan. Ayan, ayan. Tapos, eto siya. Ganyan po ang kalalabasan niya. Tapos, meron siyang saraduhan dito. Yung saraduhan niya, nasa likuran po. Actually, it's up to you kung gusto nyo, yung pong template natin, since editable, kung gusto nyo yung Merry Christmas, dito nyo ilagay. Nasa inyo po yon. Kung ito yung gagawin yung front, nasa sa inyo po yon. Okay? Kung ito yung Merry Christmas na lalagyan nyo, tapos dito nyo ilalagay yung to and from, nasa sa inyo po yon. But ako, I'd rather do it like this po. So, ang ginawa ko is, nasa likod yung to and from. Ito rin yung ginawa kong likod, yung saraduhan niya. So, ilalagyan na natin ng laman. Okay, lagyan natin ng isang taiyaki. Tapos, lagyan natin ng maybe isang gummy. Okay, gummies na
para siyang, what do you call this? Tamagotchi gumi. Okay? Lagay natin sa loob. Tapos, si Kuromi, wag na to. How about the choco ball? We're gonna put 1 choco ball inside. So, ito yung pamimigay natin. And then, we're gonna put the name in here. And then, we're just gonna do this and close. Okay? Since adjustable po siya, ayan. So, ayan. Kapag po pinamigay nyo, ganyan ang itsura niya. Para po siyang bag. Meron po siyang, meron po siyang, nag-a-adjust po siya sa gilid. And, meron siyang saraduhan. Meron to and from. Pero, ganito po ang kakalabasan niya. Ayan. Okay, so thank you very much for watching. God bless you. See you again po. Bye-bye.